Nagsimula ang istorya sa taong 237 ng The Empire. Ito ang wakas ng Divine War kung saan nakipaglaban ang sangkatauhan sa nakakatakot na monster na tinawag nilang korupsyon. Ang konklusyon na narating ng bida matapos mawala ang lahat sa kanya bukod sa kanyang sarili ay something na mas pinahahalagahan niya pa higit sa kanyang buhay, yun ay ang pagtataksil ng kanyang comrade o kasama. Maraming mga sundalo ang binawian ng buhay dahil sa labanang ito. Makikita ang bida na kinakausap ang tinawag niyang Oliver. Lahat raw sila ay nakipaglaban para sa kanya. Tinulungan daw nila siyang pagkaisahin ang kontinente kahit na ang kinaharap nila ang korupsyon at kamatayan, lahat daw iyon ay para sa kanya. Makikita naman si Oliver na nakaluhod sa harap nito. Tinanong siya ng bida, bakit? Bakit daw siya nito ipinagkanulo? Bakit daw niya sila niloko? Kahit na tila pagod at hirap na ang bida, hindi pa daw ito pwedeng mamatay. Siguradong ang mga kasamahan daw nito ay sisiga mula sa kanilang mga libingan. Nagsalita naman si Oliver at tinawag siyang Kirill. Ngunit sinugod na siya nito at inatake. Duguan na ito nang sabihing, Kirill, my comrade, bakit tayo humantong sa ganito? At iyon na nga ang last words nito dahil binawian na siya ng buhay. Hindi naman natuwa ang bida sa pagtawag sa kanya nito ng comrade at sinabing tila hindi nito kayang itigil ang pagpapanggap hanggang huli. Ipinakilala ang ating bida na si Kirill MacGyver, isang taong lumaban at nagwagi sa hindi mabilang na mga digmaan. Siya ay tinatawag nilang Sword Saint, ang guardian ng Empire. Pero mula raw ngayon, siya na si Kirill MacGyver, na naging trahidor ng patayin nito ang Emperor na si Oliver. Tinawag nila siyang trahidor at sinugod na nga ito ng mga sundalo upang patayin. Dahil nga sa di inaasahang pangyayari, tinuring na trahidor sa Empire si Kirill MacGyver. Ipinakilala naman ang isang pangkarakter sa istorya na si Nardimog, isang Platinum Dragon. 10 taon daw nagtagal ang Divine War. Nilabanan ng sangkatauhan ang kakilakilabot na korupsyon at 10 sila. Kasama ang bida na si Kirill, ang handang ibigay ang kanilang buhay para sa Emperor. Ngunit ang bumungad daw sa kanila pagbalik ng kanilang homeland matapos ang katakot na digmaan ay hindi warm welcome bagkus kamatayan. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay brutal na binawian ng buhay sa kamay mismo ng Emperor. Kung pwede nga raw niyang baguhin ang mga bagay-bagay, kahit pa sa impyerno ay pupunta ito. Kinausap naman ang bida ni Nar. Sinabi nitong isang Emperor na sinubukang i-assassinate ang isang hero na bumalik matapos ang pakikipagdigmaan ng 10 taon. Ano na raw ang gagawin nito? Lalo na ngayong patay na ang kanyang mga kasamahan pati ang Emperor ay wala na. Haharapin niya lang ba ang kanyang wakas ng ganun-ganun na lamang? Ganito daw maaalala ang istorya ng mga susunod na henerasyon. Makilala siya bilang aso na sa dulo ay Bintrey ang Emperor, isang taong tinanggap ang mga dirty immigrant mula sa norte. Ngunit wala raw ni isa ang makakaalam ng katotohanan na ang Emperor ang sumubok na paslangin ang Great Sword Saint na si Kirill MacGyver. Totoo nga raw, pinagtaksilan ng bida, ng taong pinili niyang protektahan kapalit man nito ay ang kanyang sariling buhay. Napatanong naman ito kung bakit daw kaya nito piniling patayin sila. Hindi niya maaari ano ang posibleng rason nito. Sumagot naman ang bida sa tanong nito kung ano ba raw ang gagawin niya next ngayong wala na ang lahat. Sabi niyang, babalik raw siya sa nakaraan. At para mangyari yun, pupunta ito sa tower na tinatawag nilang Feral. Hindi naman makapaniwala si Nar at sinabing sigurado raw ba ito sa kanyang pinaplanong pagbalik sa nakaraan. Tila hindi na ito nagpapigil lalo na ngayong wala na namang mawawala sa kanya. Pinuntahan nito ang Feral kung saan napakaraming iba-ibang mga monster ang naghihintay at nakabantay. Buong lakas namang hinarap ito ng bida. Ito raw ay lugar na nababalot ng kamatayan, pero ito rin ang Katanji tanging lugar kung saan pwedeng makakuha ng second chance. Kaya naman, kahit na malaki ang posibilidad na hindi ito magtagumpay, patuloy lang itong naglakbay at humarap sa mga kaaway para sa pagkakataong muling maibalik ang nakaraan. Sabi naman ni Nar, na kahit siya bilang dragon ay hindi mape-predict ano ang meron sa loob ng Feral. Posibleng kumalaban ang bida ng mga nilalang na mas nakakatakot pa sa halimaw ng Divine Trust, kahit daw si Kirill bilang isang Sword Saint ay hindi garantisadong makakalampas ito roon ng buhay. Ngunit kung meron daw isang bagay na sigurado ito, ay kung mararating nito ang tuktok ng Feral, makakabalik ito sa nakaraan. Sigurado na raw ba ito sa kanyang desisyon na tahakin ang landas na iyon? Wala namang pag-aatubili ang bida na sumagot na oo, pinili na nga nitong balikan ang past. Ito na lang daw ang path na natitira para sa kanya ngayon. Itutuwid raw ng bida ang Twisted Fate gamit ang sarili niyang mga kamay.
Sisiguraduhin daw nitong mabubuhay siya. At matapos makasurvive, babalik ito sa nakaraan at wawaksihan ang buhay ng lahat ng harang sa kanyang daan. Patuloy itong magtatagumpay at aakyatin niya raw ang hellish tower na iyon at gagawin ang lahat kahit na ang kapalit nito ay ang posibilidad na bumigay ang kanyang katawan. Kahit pa daw abutin ito ng isang buong lifetime para mapaikot ang sitwasyon, willing siyang gawin ito. Para sa kanyang mga kaibigan at kasamahan, sigurado na itong babalik. Mula sa kung saan nagsimula ang lahat sa punto kung saan may pagkakataon itong baguhin ang hinaharap. Napangiti naman ang bida, at matapos ang walang kasiguraduhang paglalakbay nito, nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Nagising ang bida sa karwahe at nagulat siya kung nasaan na siya. Meron pala itong kasama na nagtanong kung okay lang ba daw siya. Huwag daw itong mag-alala, nakilala niyang ito pala ay ang tinatawag niyang ama. Gayunpaman, sigurado ang bida na nasa feral lamang siya kanina, pero bigla naman itong nakabalik sa nakaraan. Nakilala niya ang lugar na pinuntahan nila. Naalala niya ang mga pagkakataon na iyon, na inasam-asam niyang mabalikan. Mga kaganapang hinahanap-hanap nito. Sa wakas, matapos ang lahat ng paghihirap na kanyang dinanas, nakabalik ito at nagtagumpay. Marahil ito raw ay ang pagkakataon kung saan inampon siya ng kanyang amain na si Cruel. Nakabalik ito sa panahon kung saan hindi pa nagsisimula ang Divine War. Sinabi naman ng kanyang amain na marahil nakakakaba para sa kanya ang iwan ng kinalakhang lugar nito. Tinanong siya nito na kapag nakasettle na raw ito sa bahay, meron daw ba siyang nais gawin. Napaisip naman si Kiril. Inisip nito ang nangyari sa hinaharap, alam niya raw na meron siyang kailangang gawin para sa kanyang mga kapatid at tagasunod na namatay unjustly at para sa kapalaran nitong napagtaksilan. Ngayon, meron na raw siyang kapangyarihan upang baguhin ang hinaharap, kaya naman confident itong sumagot na nais niya raw matutunang gumamit ng magic. Natanong naman ang amain nito at sinabing alam naman daw niyang dahil immigrant ito at galing sa ibang lugar ay hindi ito pwedeng gumamit ng magic. Sagot naman ng bida na alam niya raw, pero yun daw ang dahilan kung bakit mas lalo niyang gustong matutunan ito, mas kailangan niya raw iyon. Sa isip niya, hindi sapat ang swordsmanship lamang. Magsisimula na raw ang digmaan soon, kaya naman kailangan nitong maabot ang top gamit ang magic. Hindi niya raw hahayaang maulit pa ang mga pagkakamali nito sa nakaraang niyang buhay. Sinabi naman nitong, "Watch me carefully, God of Eula." Sisiguraduhin niya raw na babaguhin niya ang kinabukasan. Pinagpilitan nito ang pagkagusto niyang matutunan ng magic kahit na tinutulan pa siya ng kanyang amain dahil immigrant daw ito. Hindi raw ba nito na alam na ang mga immigrant ay ipinanganak na walang magic? Si Kiril MacGyver ay ang commander ng Blue Knights ng Empire at siya ay isa sa 5 sword masters ng buong kontinente. Sinabi naman ng amain nito na siguro nais daw niyang gantihan ito, dahil under sa Edict of Heresy ng Emperor, siya ang pumatay sa tribo at tunay na ama ni Kiril. Yes, siya ang stepfather ng bida na pumatay sa tunay nitong ama. Ngunit sinabi nitong merong rason kung bakit niya ito inampon. Ito raw ay dahil siya ay isang great warrior na anak ng Kaliek. Marahil ang galit daw nito sa kanya ang mas lalong magpapalakas sa kanya. Kaya naman nag-agree ito sa kahilingan niya at sinabing i-prove niya raw sa kanya. Ipakita daw nito sa kanya ang talentong minana nito sa kanyang ama. Makikita naman ang mansyon ng pamilya MacGyver. Bumaba na ang dalawa at pinasunod si Kiril papasok ng mansyon. Sinabi nitong ang lugar daw na iyon ay ang magiging bagong tahanan na niya. Ipinakita naman ang 5 kabataang sumalubong sa kanila. Sila raw ay ang mga bago nitong mga kapatid. Nagpakilala naman sila isa-isa. Mula kay Mart MacGyver ang pinakamatanda at ang tanging biological na anak sa lahat sa kanila. At noong Divine War sa nakaraan, itong kuya niya raw ay namatay ng miserable. Nagpakilala naman siya dito bilang si Kiril at nag-shake hands ang dalawa. Marahil pagod na raw si Kiril sa kanyang biyahe kaya naman nailid ito ng kanyang ama sa bagong nitong kwarto. Hindi naman malaman ang mga reaksyon ng mga bagong kapatid nito. Nagpakilala naman sina Elliot at Jake at ngayon nakikita niya sila. Sa isip ng bida, naalala nito ang kanilang pagkasawi. Ang dalawang ito daw ay pinatay ng Divinen. Inisip nitong bumalik siya sa nakaraan by his own heel at piniling akyatin ang tower para maiwasan pati na ang pagkamatay ng mga kapatid niya. Sisiguraduhin niya raw na mababago niya ang kinabukasan at ang foretold death ng mga ito. Sa labas, napatanong naman ang mga bagong kapatid ng bida ano raw kaya ang ginagawa ni Kiril. Sagot naman ni Mart na sa tingin niya ay nagmamasid-masid ito sa mansyon. Ano raw sa tingin niya?
Sagot naman ng isa na napansin niya naman na itim ang kulay ng buhok at mata nito. Kailangan pa raw ba nila ng eksplanasyon? Busy namang mag-training ang dalawa at hindi sila makapaniwalang isang immigrant ang inuwi ng kanilang ama. Kahit na raw kagustuhan ito ng kanilang ama, hindi ba raw sobra naman ang desisyon nitong kumuha ng isang immigrant? Hindi ba raw ang pagdadala ng kaaway na dapat nilang pinapatay ay kapareha ng pagsuway sa utos ng emperor? Sagot naman ni Mart na masyado raw nag-iisip ng kung ano-ano si Elliot. Pero dumpensa ito at nagpatuloy ang page ensayo. Tila talentado ang magkakapatid sa paggamit ng espada at si Mart ay halatang bihasa na sa pakikipaglaban kaya naman napatalsik nito ang hawak na espada ni Elliot na ikinagulat naman nito. Sabi ni Mart na pare-parehas lang daw silang nasa iisang boat. At dahil dinala si Kirill ng kanilang ama, dapat nila itong ituring bilang nakababata nilang kapatid. Tandaan daw nila iyon. Napabilib naman si Elliot sa kuya nito at sinabing iba talaga ang kapatid nila. Willing itong tanggapin kahit na immigrant ang dinala ng kanilang ama. Wala na raw ibang babagay na family head bukod sa kanya. Sinabi nitong si Mart daw ay tunay na tagapagmana ng pamilya nila. Pero kahit ang isang kapatid nila ay hindi matanggap na immigrant ang bago nilang kasama. Sagot naman ni Mart na alam niyang ayaw nito nang hindi galing sa kanilang lugar pero wala raw silang rason para maging cautious. Tinanong naman siya ng mga kapatid nito, ano raw kaya ang mangyayari mula ngayon? Sabi nitong tignan na lang daw nila kung ang pagliligtas daw ba sa batang iyon ay mas importante pa sa pagsunod sa sinabi ng emperor. Worried naman ang isa kung isasama raw ba sa succession si Kirill ng kanilang ama. Pinatahimik naman ito ng kuya nila at sinabing tigilan na nila ang pag-iisip at mag-training na lamang. Napatingin naman ito bigla sa likod at nakita si Kirill na tila iba ang tindig. Nagulat si Mart dahil all of a sudden iba ang tingin nito, tila hinahamon siya nito sa labanan. Kaya naman tinanong siya nito kung marunong daw ba siyang gumamit ng espada. Narinig raw kasi ni Mart na ang mga immigrant galing sa norte ay kayang wasakin ang mga tao kahit gamit lamang ang kanilang mga kamay. Usap-usapan daw ang mga barbaric thing na ginagawa sa kanilang lugar. So tinanong niya ito kung ano sa tingin niya. Bakit daw hindi nito subukang sumali sa training imbes na nanonood lamang ito? Hindi naman tumanggi ang bida at sinabing okay daw. Kung seryoso ito sa offer niya, masaya itong lalaban. Hindi naman sure si Mart sa kung ano ang mararamdaman dahil dito. Inis naman ang ibang mga kapatid nito. Sabi ni Elliot na ano raw ba ang iniisip ng crazy bastard na iyon at hinahamon nito ang kanilang kuya. Sabi naman ng isa na pumunta lang daw kaya iyon doon para magsimula ng gulo. Willing to fight naman si Mart para mas lalong makilala ang bago nilang kapatid. Naghanda naman si Kirill at sinabing, let's do this. Whether gusto o hindi raw nitong tumira doon, bilang kuya nito, tuturuan niya raw si Kirill ng mga laws ng Empire. Napansin naman ng bida ang gamit ni Mart na mana blade. Sa isip nitong, dahil bumigay siya sa petty na provocation nito, tila bata pa nga raw si Mart. Habang umaakyat daw ito sa Feral, meron itong nabuong plano. At si Mart MacGyver daw ang unang hakbang sa planong ito. Nakabalik ang bida sa panahon, kung saan siya ay inadopt ni Cruel, upang mapabilang sa MacGyver family. Ang unang hakbang ni Kirill para mabago ang hinaharap ay ang kapatid nitong, si Mart MacGyver. Nagkaroon naman sila ng training sa kanilang mansyon at makikitang buong lakas nakipaglaban si Mart sa bagong dating na si Kirill. Pero hindi naman nagpatalo ang bida at ipinamalas nito ang angking galing sa pagkikipaglaban. Na-impress ang bida sa lakas ni Mart, ang nag-iisang biological na anak ni Cruel. Bilang tagapagmana raw ng MacGyver House, hindi makwekwestiyon ang abilidad nito. Pero hanggang dun na lang daw iyon. Umayos naman ng tindig ang bida at sinabing greenhorn pa raw ito at kulang sa totoong combat experience. Wala na raw siyang ibang choice, kundi ang ipaintindi dito ang kakulangan niya para mag-improve. Sumigaw naman ito ng, kung hindi ikaw ang Magpie first move, ako ang aatake. Kaya naman, lumapit ka na, tila nairita naman si Mart sa sinabi nito, kaya naman naghanda na ito para umatake at tinawag itong bastos at brat. Buong lakas niyang inatake si Kirill, ngunit nasangga ito ng bida. Inoobserbahan niya ang kapatid habang nakikipaglaban at sa isip niya, sa unang tingin, parang mabilis at matikas raw ito. Pero sa malapitan, kitang-kita daw ang mga kahinaan nito kung saan-saan. Hindi inasahan ni Mart ang depensa ni Kirill. At ang ending, nabitawan nito ang kanyang hawak na espada. Sa huli, hindi raw matatalo ang combat experience.
Napahiga naman sa lapag si Mart dahil sa ginawa ni Carol at to the rescue naman ang isa pa nitong kapatid. Ngunit pinatigil ito ni Mart at sinabing, "Stay put ka lang dyan, Elliot." Inabot naman ni Carol ang kamay nito sa kapatid upang alalayang tumayo. Sa isip niya, matalino raw si Mart at alam niya ano ang nangyari at saan siya nagkamali. Nakapag-develop raw ito ng mga bad habits mula sa sobra-sobrang practice. Hindi niya man masabi, pero ang gusto niyang iparating rito, ay kung nais niyang maprotektahan ang pamilya niya, kailangan nitong mas maging malakas pa kumpara ngayon. Kaya't ang wika na lang ng bida, ayos daw ang sparring session nila. Tinapak naman ni Mart ang kamay nito na parang hindi niya kailangan ng tulong niya. Dahan-dahan nitong pinilit na tumayo at sinabing marami raw siyang natutunan sa laban nila. Naisip ni Mart na ito ang kailangan niya. Naputol naman ang usapan nila nang dumating ang kanilang ama. Tama na raw ang training nila para sa araw na iyon. Pinabalik niya na ang mga ito sa kani-kanilang kwarto. Masunurin ang magkakapatid at nagbow na nga sabay sabing, "Understood, Father." Nang mapadaan sa kanya si Carol, tinawag niya ito at sinabihang, pansamantala, wag muna daw itong pumunta sa training ground. Parang inasahan na ng bida ang sasabihin nito kaya naman sumagot na lang siya ng, "As you wish." Kinagabihan, merong kumausap sa padre de pamilya at sinabihan itong mukhang magkakaproblema sila sa batang dinala niya. Sagot naman niyang, kaya nga daw, hiniwalay niya muna si Carol sa iba. Siguradong masasanay din daw ito eventually. Anak daw ito ng Kali, ang chieftain ng tribo ng Black Eye. Hindi naman daw nangganganak ng kuting ang isang leon. Tinanong niya naman ang kasama, ano ang opinyon niya rito? Sumagot itong tunay ngang anak siya na galing sa tribo ng Black Eye. Sila ay kilalang kilala dahil sa kasanayan sa espada. Siguradong ito raw ay ipinanganak na merong strong skeleton, flexibility at unique rhythm ng mga tribal warrior. Kung meron man daw na ipinanganak upang lumaban gamit ang espada, sa tingin niya, si Carol ito. Kung ipinanganak lang daw sanang imperial ito, siya na siguro ang nagmana daw ng titulo ng pinakabatang swordmaster mula sa kanya wika ni Cruel. Sa kwarto, nagmumuni-muni naman ang bida habang nakatingin sa labas. Aalis kasi ang amain nito para pumunta sa Imperial Palace sa susunod na linggo. Yun lang daw ang pagkakataon na meron sila. Ipinakita naman ang parang naging pag-uusap nila ni Mog, kung saan nabanggit nito na nagulat siyang, ang taong gaya niya ay kayang humawak ng espada, nang ganun kagaling. Siguradong mahihigitan pa raw nito ang kanyang ama, pero sayang daw, kung nalaman lang niya agad na anak siya mula sa MacGyver House, siguro natulungan niya itong makakakuha ng magic power. Salamat daw kay Mog, sabi ng bida. Dahil sa kanya, kinaya nitong tahakin ang landas na hindi niya nagawang daanan noon. Ang itinuro raw nitong Hangup's fate ay gagawin niyang kanya. Kausap naman ni Cruel sa kwarto ang kanyang asawa. Nagulat ito nang makwento ni Cruel na nais matuto ni Carol ng magic. Hindi siya makapaniwala na isang immigrant child na wala kahit na anong magic sa bloodline ay nais matutunan ang magic. Ano raw kaya ang binabalak nito? Marahil raw kaya alam nitong galing siya sa linya ng mga mage for generations. Ipinakilala ito bilang si Isabel Eshir. Sumagot naman si Cruel na marahil hindi yun dahil doon. Napatanong naman si Isabel kung bakit tila interesado ito sa batang iyon. Sagot niyang, hindi naman siguro nakakalimutan nitong silang dalawa ay natulungan ng Kali noon. Tandaan raw niya na ang batang iyon ay anak ng kanyang kaibigan na si Kali. Kung nais daw nitong matuto, hindi niya ito nais pigilan. Courtesy niya na lang daw ito kay Kaliek, kahit na raw parang imposible ang task na iyon. Lumipat ang eksena sa unang beses natin silang makikitang magkakasama sa hapagkainan. Nasa magkabilang dulo ang mag-asawa at nasa gitna naman ang 6 na magkakapatid. At merong mga nakapalibot na butler at maid upang umalalay sa kanila. Habang kumakain, pinansin ni Isabel ang bida at sinabing siya pala si Carol, narinig niya raw ang tungkol sa kanya mula sa konde. Kinumpirma naman nito kung nais ba raw nito talagang matuto ng magic. At nagulat naman ang mga kapatid nito nang marinig iyon. Tinanong ni Elliot si Mart kung posible ba raw na matutunan ng isang immigrant ang magic. Sagot naman nitong, nasisiraan siguro siya ng bait. Finally, sinagot naman ng bida si Isabel at sinabing hindi naman daw niya gustong matutunan talaga, kung hindi maintindihan lamang paano ito nangyayari. Bakit naman daw? Tanong ni Isabel. Sa isip ni Carol, kailangan niyang mapakita ang existence niya sa kanila. Ang importante raw ngayon, ay ang makuha nito ang recognition ng kanyang amain.
Ang sasabihin niya raw ay ang mga bagay na hindi nila kayang banggitin pero ito raw ay kung ano ang hinahanap ng kanyang ama. Kaya naman sinambit nitong, nais niya raw, ang mahigitan ang lahat. Napatigil naman sa pagkain ang mga kapatid nito nang marinig ang tila bold statement nito. Hindi makapaniwala si Mart at tinanong ano raw ang sinasabi niya. Pati ang iba ay na-curious dahil doon. Tila nagtagumpay naman siya nang ma-impress ang ama nito at sinabing kakaibang sagot daw iyon. Kasama raw ba siya sa binanggit nitong lahat? Nais niya rin daw bang mahigitan ito? Tumango naman ang bida, at dahil doon, napatayo si Mart at sinabing wala raw itong pakundangan. Pero pinatahimik ito ng kanyang ama at tinanong muli si Kyril tama raw ba ang intindi nitong hindi lang gustong mahigitan siya sa paggamit ng magic. Kung hindi pati na rin sa paggamit ng espada. Confident namang sumagot ang bida, ng yes. Napaisip si Cruel at sinabing, so ang balak pala nito ay matutunan ang magic sa pag-aaral at ang higaitan siya sa pagkikipaglaban gamit ng espada. Ang katapangan daw nito ay bagay na bagay para sa pamilyang MacGyver. Sinabi naman niyang ang bahay daw nila ay merong library na tinatawag na Einherry. Meron daw magic books doon. Malaya raw siyang pumunta, mag-aral at magbasa-basa doon. Hindi naman makapaniwala si Isabel dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Gayunpaman, nagpasalamat si Kyril sa kanyang ama. Napaisip ang bida sa sagot ng kanyang ama. Ang Einherry na tinutukoy nito ay ang bookshelf sa gilid ng mansyon. Wala naman daw halos makikita roon. Sino ba ang nag-iisip na matutunan lang ang magic sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro? Parang pinaprank lang daw ata siya ng kanyang amain. Pero doon sa library, naisip ni Kyril na hindi naman daw unreasonable ang prank. Kahit daw siya ganun ang iniisip noon sa Einherry na walang silbi. Ngunit ngayon daw, nandito sa Einherry ang pinakaimportanteng bagay na kailangan niya para ma-reincarnate. At iyon daw ay ang puso ng dragon. Gamit daw ito, magkakaroon siya finally ng magic. Ano kaya ang may dudulot ng dragon's heart na ito? Balik tanaw muna muli sa pag-uusap ni Kyril at Moog bago ito bumalik sa nakaraan. Pinayuhan siya nitong, kung nais niyang makuha ang kapangyarihan na ma-reincarnate, kailangan niya lang daw kainin ang puso ng dragon. Nagulat naman ang bida at sinabing puso daw ba niya. Nagulat naman si Moog, dahil oo nga naman, isa rin talaga siyang dragon. Sumagot itong, sa tingin niya ba raw ay nababaliw ito at ibibigay sa kanyang ang puso niya. Dagdag niya, isa pa raw dapat tandaan niya ay para makapag-reincarnate, kailangan niya raw makain ang puso ng dragon bago pa man siya mag-15 anyos. Para sa kasing tanda niya raw, pointless na ang subukan pa nitong maging bayani. Pero kung babalik ito sa nakaraan, maaring mag-iba ang mangyayari. Maswerte raw siya at na-adopt siya ng MacGyver family. Meron daw kasi silang tinatagong dragon's heart. Pinakitang muli ang batang Kyril sa past at sa pagkakatanda niya raw, nandun sa lugar na iyon ang hinahanap niyang puso. Dedicated naman ito sa kanyang misyon at sinabing gagamitin niya raw ng tama ito at inisip niya si Moog. Sa opisina naman, may kausap ulit si Cruel at tinanong niya ito, kung dumadaan ba raw ito sa backyard ng mansyon. Sumagot naman itong, napansin niya raw na nagtitraining pa din si Kyril. Pero parang hindi naman daw para sa kasanayan sa espada ang ginagawa niya. Nagtataka naman si Cruel dahil 1 linggo na raw ang nakalipas. Buong akala niya ay magbababad ito sa library. Pinaalalahanan naman siya na sobrang late na raw ito. Naghihintay na ang mga knight sa Routine Fortress. Kung magpapatagal pa raw ito, kahit ang Emperor ay magagalit na. Pero napaisip ito at parang hindi naman masyadong affected sa sinabi niya. Instead, pinatawag nito si Kyril. Sa gabi, nag-i-imagine pala ang bida na nakikipaglaban ito at nagtitraining. Iniisip niya ang mga potensyal na kaaway at kung paano niya sila pupuksain. At kahit na imaginary enemies lang ito, gumagalaw pa rin siya na parang nasa harap niya talaga ang kalaban. Naiinis naman ang bida na hindi ito ganun pakabilis. Marahil raw kaya bata pa ito. Sa ganong estado, madali raw siyang matatalo ng kaaway. Hindi niya pa rin daw ma-replicate ang mga galaw niya sa tower. Curious naman ito bakit kaya? Maaring dahil magkaibang environment raw ang lugar na iyon at ang tower. Ano man daw ang mangyari, kailangan niyang ma-recreate yun. Dapat daw nitong ma-regain ang sensation at maabot ang tugatog ng kasanayan sa page espada. Ngunit naisip niya, hindi naman siya dapat magmadali. Hindi naman mawawala ang experience na meron siya sa tower. Ang pinaka-importante raw sa ngayon, ay ang i-build nito ang kanyang pangangatawan. Meron naman kumatok sa kanyang silid at sinabing naroon daw ang butler.
Iyon ay dahil pinapatawag pala siya ng kanyang amain. Sa isip ng bida, finally, tila inintay nito ang pagkakataon na iyon. Pumunta na nga siya sa opisina ng kanyang ama at tinanong bakit raw siya ipinatawag doon. Pinaupo naman siya ni Cruel. Sinabi nitong naririnig niyang may kakaibang training daw siyang ginagawa. Sagot naman nitong, nagpapalakas lang daw ito ng pangangatawan. Ininform niya ang kanyang anak na bukas, aalis na siya papunta sa Imperial Palace. Kaya naman, kakailanganin niya munang iwanan ang mansyon for a while. Ipinatawag niya raw siya doon para sa inabot niyang bagay, nagulat naman ang bida nang mahawakan niya ito. Sabi ni Cruel na isa raw itong relic, na iniwan ng kanyang ama sa kanya. Binanggit naman ni Carol ang salitang Agnel. Change topic, napansin raw ng amain nito, na hindi naman ito masyadong nag-aaral sa library, gayong binigyan niya na ito ng permiso. Akala niya raw ay curious ito tungkol sa magic at nais maging mahusay doon. Buong akala niya, tumetambay na ito doon at nag-aaral. Sumagot naman ang bida na sa tingin niya, hindi pa raw iyon ang tamang oras. Pero ang totoo, kaya pala hindi siya pumupunta doon, ay hinihintay niyang umalis muna ang amain niya sa mansyon. Ilang araw na ang nakalipas, nasa labas at nakatambay naman ang iba pang mga kapatid ni Carol at nagkwekwentuhan. Halatang inis si Elliot kay Carol at tinawag niya pa nga itong tanga. Sa tingin niya raw ba ay espesyal siya. Pinatigil naman siya ng isa pa nilang kapatid at pinaalalahan siyang noble ito, kaya naman dapat raw itong maging maingat sa kanyang mga salita. Isa pa, pinayagan naman raw talaga si Kyril ng kanilang ama na magpunta sa library. Sumagot naman itong, siguradong nakita rin niya, ano ang ginawa ng master sa kanya. Dagdag niya, pagkaalis raw nito ay nagkulong na sa library si Kyril. Nagsalita naman ang panganay at sinabing naiintindihan niyang, hindi ito pabor sa naging desisyon ng kanilang ama, pero dapat daw silang maging kalmado. Tumingin naman si Mart, sa isa nilang kapatid na may hawak na libro. Ang iba raw sa kanila ay sanay sa pakikipag-away, so marahil kaya pare-parehas sila ng pag-iisip. Ano raw ang opinyon niya dito? Bilang isang bookworm, tinawag niya itong, Tyrann. Sagot naman nitong, hindi niya raw ba alam, na ang mana ay condensed energy ng katawan at ng mundo. Kailangan daw ng mana sa katawan, para maipan ito. Ngunit ang mga immigrant daw, gaya ni Kyril, ay walang mana blood kung tawagin. Hindi daw ito tungkol sa kung kaya o hindi ba niya matutunan ang magic. Imposible raw para sa isang taong hindi man lang na-sense ang mana, na maintindihan man lang ang istruktura ng magic. Siguradong mag-give up rin daw ito sa mga susunod na araw. Samantala, sa library, busy naman magmasid si Kyril. Ang mansyon daw na yun ay pagmamay-ari ng mga MacGyver. Ngunit hindi raw sila ang nagtayo nito. Ang mansyon at ang silid-aklatan ay binuo at ginawa ng pamilyang Eshyr. Si Kai Eshyr ay ang great magician na naglagay ng pundasyon sa Empire 250 years ago. At siya raw, ay ang pinakaunang, dragon hunter. At itinago raw nito ang puso ng dragon doon mismo sa Einherry. Ngunit wala raw, ni isa ang nakatuklas ng sikreto ng Einherry. O dapat niya ba raw sabihing, walang nakaintindi sa twisted personality ni Kai Eshyr. Gumawa raw ito ng barrier na may absurd condition. Habang lalo niya raw itong tinitignan, mas lalo siyang namamangha. Lahat daw ng mga libro roon, ay patungkol sa Edict of Heresy, mula pa noong 250 years ago. Kumuha naman ito ng isang libro at sinabing nandito raw. At tama nga siya, pagkagalaw niya ng libro at nervil ang isang hidden na kwarto. Sinadya raw ni Kai Eshyr, na ang mga walang mana lamang ang makakakita ng pintong iyon. Ginawa niya itong undetectable sa mga citizens sa gitna mismo ng Empire para makasurvive ito ng mahabang panahon. Isa raw incredible na tao si Kai Eshyr, dahil nire-recognize ito ng mga dragon. Sabi nila, isa kang magaling na magician kung kaya mong mabuksan ang 8 sa 12 mana points sa katawan. Pero si Kai Eshyr raw, ay nakapagbukas ng 9, higit pa sa inaasahan sa isang great magician. Pero kahit na raw ganun, hindi pa rin siya may kukumpara sa isang dragon. Kahit na gaano raw ito kagaling, ang isang tao ay meron lamang isang katangian. Ngunit, ang puso raw ng dragon ay naglalaman ng lahat ng katangian. Ipinakitang muli si Mog na sinabing, sakaling makain ng isang tao ang puso ng dragon, bago pa man ito maging 15 anyos, at kung kakayanin ng taong iyon na i-absorb ang kapangyarihan mula sa puso nito, maaari silang maging something na higit pa sa mga tao.
Nilagok naman ni Kyril ang nahanap ito, sabay sigaw ng, Darna. Joke lang, hahamukha kasing bato ni Darna. Anyway, milagro daw kung makakasurvive ang isang tao, matapos nitong makakain ng puso ng dragon. Pero mas maganda raw kung hindi na nito i-entertain ang mga what ifs. Isa pa, hindi naman raw ito kapangyarihan na kayang ma-handle ng mga tao. Makakasurvive kaya ang ating bida matapos nito? Kung oo, ano ang magiging pagbabago matapos niyang kainin ang Dragon's Heart? Matanggap na kaya siya ng kanyang mga kapatid matapos nito? Matapos kainin ng bida ang puso ng dragon, merong kakaibang nangyari dito. Napunta siya sa isang lugar na hindi niya ma-recognize. Narinig naman nitong may nagsasalita ngunit hindi niya kilala ang boses na iyon. Tak-ang-taka si Kyril ano ang nangyayari at kung saan siya napadpad. Narinig niyang may nagsabing, sa wakas, nagkita din tayo, Lizria. Nakita nito si Kai Eshir na isang great magician doon. Kausap nito ang isang pulang dragon. Akala niya siya ang nagsasalit ngunit hindi pala. Nasa loob siya ng natitirang memorya ng dragon na si Lizria sa kanyang puso. Sa eksena, tinatanong nito ang mage na si Kai kung bakit niya daw hinuhunt ang mga dragon. Hindi ba raw parehas naman sila ng kind? Nagalit naman ito at sinabing how ridiculous. Paano raw magiging parehas ang mga tao at dragon? Masyado raw itong madaldal. Nakikita niya na daw ba ang kanyang wakas? Naghanda naman ito para umatake pero sinagot siya ng dragon ng shut up. Sabay buga ng napakalakas na apoy sa katunggali nito. Nagulat naman ang mage dahil dito. Naglalagablab ang apoy na lumabas sa bibig ng dragon. Tiyak na hindi ka raw mabubuhay kung ikaw ang tatamaan nun. Napaisip naman ng bida kung paano nagawang matalo ng mage ang napakalakas na dragon. Tila hindi man lang kinabahan ang mage dahil meron na pala itong nakahandang atake. Maraming mga arrows ang nasa likuran nito na nakatutok sa drago. Pagkawika nitong, ignite, fire arrow. Inabsorb ng mga arrow ang apoy na binuga niya at ginamit ito ng mage upang umatake sa dragon. Ibinalik niya ang apoy sa kanya gamit ang mga fire arrow. Nagulat ang bida dahil gumamit ang mage ng first class na magic laban sa isang dragon. Hindi naman ito inasahan ni Lizria at tinamaan nga ito sa buong katawan. Ang sakit namang naramdaman ni Lizria ay naramdaman din ni Kyril. Sa isip niya, iyon daw ba ang pakiramdam ng kaharapin ang kamatayan? Sinambit niya namang, siya raw ay kinaya ang Tower of Trials upang makabalik ng nakaraan. Kumapit lang daw ito, kailangan niyang mapagtagumpayan ang ataking pumatay sa dragon. Dahil i-absorb nito ang kanyang puso. Na-realize naman ng dragon na hindi nagagana ang logic sa sitwasyon na ito. Siya ay gumamit ng 5th class magic at ginawang 1st class spell. Tinanong niya si Kai kung ang kamatayan daw ba nito ay magbibigay sa kanya ng new turn. Sagot naman nitong, of course. Hindi na kinaya ng dragon ang sakit. Sinambit ng mage na ang magic niya raw ay magwawakas sa kanya. Makikita namang bumigay na nga ang kalaban nito at sumabog dahil sa fire arrow attack nito. Ang essence daw nilang dalawa ay naroroon lang. Sa wakas, naimulat muli ng bida ang kanyang mata. Hudyat na nakasurvive siya matapos gawin ng imposible ang kainin ang Dragon's Heart. Meron namang butler ang umalalay sa kanya at hindi makapaniwalang nagkamalay na ito. Kilala niya raw ba ito? Ia-update niya raw agad ang nanay-nanayan nito. Masakit pa ang ulo ng bida pagkagising niya. Naramdaman niyang merong kapangyarihang nanalaytay sa kanyang katawan. Sumigaw ang butler habang papalabas pero pinigilan siya ni Kyril at sinabing wag niya muna raw sabihin sa kanila. Wala na itong nagawa kung hindi ang umoo sa request niya kahit na halatang kabado ito. Sabi ni Kyril na kung okay na raw siya, siya na mismo ang bibisita sa kanyang ina. Kung pwede, gusto niya muna raw sanang mapag-isa. Ayaw niya raw maabala. Sumagot naman ang butler ng, yes sir. Pagkabukas nito ng kanyang palad, kakaiba ang naramdaman niya. Ito raw sa wakas ang inaasam niya. Ang kapangyarihang hanggang sa panaginip niya lang nakamtam noon ito raw ay ang magic power. Sa wakas, makakasimula na ito sa kanyang misyon ng may kakaibang lakas. Tinanong naman ni Kyril ang kanyang assistant kung meron raw bang bumisita sa kanya. Sumagot naman ito ng patanong na yes. Paano niya raw nalaman? Meron daw galing sa palasyo na bumisita sa kanya. Hindi niya lang daw alam kung bakit. Naisip naman ng bida na kadalasan, nagpapadala raw ang royal family ng edit, once every quarter lang, unless meron daw special case. Mukhang meron daw itong na-miss na importante dahil natutulog lang siya at nagpahinga. Got it, reply ng bida. Maari na raw umalis ito. At sumagot naman siya ng yes. Sa ngayon,
Kailangan daw munang ilihim ni Kyril ang tungkol sa kanyang recovery. Hindi ito good team para ma-attract ang atensyon ng mga kapatid niya. Kaya naman kailangan niya raw ik-ek ang magic power na nasa kanyang katawan. Kailangan nitong matutunan paano niya ito gagamitin. Humudyat naman ito ng move, at makikita ang pag-build up ng blue aura sa kanyang katawan. Paabi nito ng naging asul na rin ang kanyang mga mata at napalibutan na nga ito ng napakalakas na aura. Sa wakas, nakamtan na raw nito ang magic power. Namangha naman si Kyril dahil sobrang lakas daw nito. Hindi ito makukumpara sa kakayahan ng mga ordinaryong mage. Tunay nga daw na lakas ito na nanggagaling sa isang dragon. Gayunpaman, umubo ito at tila hindi pa kaya ng kanyang katawan. Ramdam nitong bomb ibigay na siya pero ayaw niya pa sanang tumigil. Napaupo na nga ito at na-realize niyang tumigil na ang pagbukas ng kanyang mana veins. 2 lang daw sa 12 ang nabuksan nito. Hindi naman siya makapaniwala, habang pawis na ito. Unti-unti niyang inalalayan ang sarili at sinabi niyang kailangan niya pa raw mabuksan ang 10 pa. Sa isip niya, sinabi nitong hintayin daw siya ni Eula. Ngayon, magsisimula na talaga ang journey nito. Pinagpapawisan naman ang ating bida. Overwhelming raw ang kapangyarihang ito. Ang mga blood veins daw ng kanyang katawan ay hindi ito kakayanin. If hindi niya raw makokontrol ang magic na nananalaytay sa kanyan ngayon, eventually, sasabog raw ito. Kaya naman, kailangan niya raw ng weapon na kayang i-handle ang magic na ito. Inisip niya, ano kaya ang pwede? Dahil hindi raw kayang i-handle ito ng blood veins, imposible raw kayananin ito ng isang tao. Sakto pagtingin niya sa likod, nakita niya ang Agnel. Ito yung ibinigay sa kanya ng kanyang amain bago ito umalis. Legacy ito ng kanyang tunay na ama. Inisip naman nito, kung kakayanin kaya nun. Matapos suriing mabuti, kumbinsido naman itong ang weapon daw nilang iyon ay capable na nai-withstand ang magic power niya ngayon. Natuwa naman ang bida dahil nakahanap na ito ng solusyon sa kanyang problema. Ngayong may magic power na siya at malakas na weapon, sa tingin niya ay sapat na ang ginawa niyang paghahanda. Matapos magpahinga, lumabas na rin ang bida. Agad nitong sinubukan ang kanyang angking lakas at kapangyarihan. Nag-training ito upang makita ano ang kakayahan ng kanyang weapon. Makikitang kaya nga nitong mahati at mapatamba ang mga puno. Grabe, ibang level na ang kakayahan nito. Napagpira-piraso pa nga ang mga kahoy. Naputol nito ang mga puno and yet parang wala lang sa ating bida ang mga ataking ginawa niya. Gayunpaman, na-realize nitong ang Agnel ay hindi may kukumpara sa mana blades daw ng Imperials. Pero dahil sa pure magic ng dragon, hindi na raw mahalaga ito. Ito raw ay ang aura blade. At mapapansin ngang nag-e-emit ng blue aura ang kanyang weapon. Ang mga kayang makapag-pour ng 4th class magic sa isang mana blade at marating ang tugatog ng swordsmanship ay tinatawag na swordmaster. At ang naka-reach daw ng pinnacle ng sword ay tinawag siya noong isang sword saint kahit na hindi pa nitong kaya noong gumamit ng mana blade. Napaisip tuloy ito, ano raw kaya ang magiging reaksyon nila kung makikita niya sila ngayon na may ganong kakayahan. Napaubo naman ito at tila iba ang pakiramdam ng bida. Hindi pa kayang i-handle ng kanyang katawan ang magic na yun kaya naman parang naninikip ang dibdib nito. Kahit na saglit niya lang daw ginamit yun, sobra-sobra raw ang sakit na dulot nito. Napaluhod pa nga siya sa kirot. Napansin niyang hindi niya malayang magagamit ito gamit lang ang 2 blood veins. Kailangan niya raw makahanap ng paraan upang ma-stabilize ang mga ito. So for now na hindi pa kaya ito, isa lang daw siyang half-baked existence. Anyhow, hindi raw ito mapalagay. Wala namang daw kapansin-pansin sa Einherry kahit na hinalughog niya ito. Inisip nitong, tinago ni Kai ang puso doon para walang makakita. Pero the fact na doon raw ito nakatago, means, meron pang ibang nakatago sa loob ng Einherry. Sa ngayon, ang pwede niya lang muna daw gawin ay ang patuloy na maghanap sa Einherry. Meron namang tumawag sa kanya ng young master. Tumakbo papunta sa kanya ang assistant nito na parang may urgent na nangyari. Sa isip naman niya, mukhang magsisimula na raw ang insidente na nangyari noon. Hindi na siya nagulat since bumalik naman siya sa nakaraan. Sabi nito anuman kung ano ang kailangang mangyari, palaging nangyayari. Nagtipon-tipon ang buong pamilya, makikita ang 6 na magkakapatid at ang kanilang ina na si Isabel. Nais naman sina Tyrion at Elliot kung bakit kasama pa si Kyril sa meeting. Ang tagal raw nitong hindi nagpakita sa kanila dahil nga nagkulong lang ito sa library, all this time. Tinawag naman nila itong walang raw hiya. Ipinatawag raw sila ng kanilang ina dahil meron mensahe para sa kanila. Binuksan nito ang scroll at binasa ang nilalaman nito. Alam naman daw nila,
napapalapit na ang harvest season. Kaya naman, as usual, ang royal family raw ay nag-order na i-exterminate ang mga goblin. Gayunpaman, meron daw special thing ngayon. Magkakaroon sila ng suporta mula sa royal family. Nag-recognize daw nila ang effort ng MacGyver family sa paggamit ng mersenaryo dahil sa heresy extermination decrees, kaya naman, nagdesisyon ang royal family na magpadala ng support troops. Nagtaka naman sina Tyrion at Mart. Unang beses daw ito na magpapadala sila ng support troops. Malaking tulong daw ito sa kanila sa extermination. Sabi naman ni Elliot na parang may kakaiba raw. Hindi ba't ang royal family daw ang nagtawag ng mga mercenary dahil kulang sila ng mga sundalo para sa immigrant extermination? Sa tingin niya raw dapat nilang dagdagan ang troops nila para sa immigrant extermination kesa para sa mga monsters. Tila nagpaparinig ito kay Caeryle na nasa likuran niya. Paangas naman nitong tinanong kung agree ba raw ang nanay nito sa kanya, habang ang bida ay kunwari hindi na lang ito narinig. Masyado raw nagiging direct si Elliot ngayon, naisip ni Caeryle. Dagdag ng kanilang ina, ang support troops daw, ay manggagaling sa Bolsar family. At parang hindi natuwa si Tyrion nang marinig ito. Lahat sila ay medyo suspicious nang mabanggit ito ni Isabel. Sa isip ni Caeryle, tama, hindi lang daw ito tungkol sa pagsuporta. Matapos daw ng deliberation, tsaka sinabi sa kanila ito ng kanilang ina. Sabi naman ni Isabel na wag daw sila masyadong mag-isip. Palagi naman daw nila itong ginagawa every year, pero alam ng bida na calculated attack raw ito, na nakatarget sa MacGyver family. Dahil naisabuhay niya na ito noon, alam niya na ang mangyayari. Napatingin ito sa isa nilang kapatid at naisip, na sa atake daw in 5 days, si Randall MacGyver ay mamatay. Simula na nga pagre-rewrite ng bida sa nakaraan. Magawa kaya nitong mailigtas ang kapatid niya gamit ang kapangyarihang natamo nito. 5 araw na lang bago ang labanan na kakaharapin ng MacGyver family. Inalala ito ng bida. Ito raw ay gaganapin sa kabundukan sa gitna ng kagubatan kung saan imposible ang umurong sa labanan. Ito ay isang planadong pag-atake kung saan inambush ang magkakapatid na MacGyver. Alam man nila na taon-taon ginagawa ang pagpuksa ng mga Halino, pero lingid sa kanilang kaalaman na ito ay pinagplanuhang atake sa kanila. At ang ending, namatay si Randall, isa sa magkakapatid na MacGyver. Pero sabi ng bida, sa estado niya ngayong meron na itong malakas na kapangyarihan at forecast, siguradong kaya niya na raw maiwasan ang ganong pangyayari. Ang issue raw ay hindi lang sa pag-iwas sa ambush pero importante raw na malaman nito, sino ba ang may pakana nito. Noon raw kasi, hindi niya matukoy sino ba ang salarin sa insidenteng ito. Pero ngayon raw, sisiguruhin niyang makikilala niya ito at mapaparusahan. Nag-meeting ang magkakapatid, ayos daw na meron silang suporta na makukuha. Pero parang may mali raw. Sabi ni Tyrion na problematic raw ang timing nito. At ang pinakakakaiba, ang support troops ay galing sa Bolsar. Sila raw kasi ay ang tumuturing sa kanila bilang kaaway. Never pa raw nangyari na magbibigay sila ng royal support lalo na sa kanilang pamilya. Sigurado raw siyang hindi lang siya ang nagsususpetsya rito. Sa tingin niya merong pinaplano ang mga Bolsar. Nag-agree naman si Caeryle sa kanya. Sa isip nito, nangyayari ito dahil hindi pa nakakapili ang Emperor ng successor o kahalili nito. Ang Emperor na si Titan Stain ay meron 3 mga anak. Ang panganay ay si Prince Roon, sumunod si Prince Oliver at bunso naman ay si Prince Croman. At dahil frail ang bunso na third prince, hindi na ito kasali sa pagtutunggali para sa trono. Ngayon, laban na lang ito ng first prince na si Roon at ang sumunod na si Oliver. So far, ang legal na first prince ay nangungunang ngunit, nagbago raw ang lahat ng ang kanilang ama, na commander ng Blue Knights ay sumuporta sa second prince na si Oliver. Kaya naman, natural lang na hindi sila okay sa Bolsar family, kasi sila, suportado ang first prince na si Roon. Dagdag ni Tyrion, si Bolsar daw ay representative ng faction ng first prince. And yet, magpapadala sila ng support troops galing sa border. At ang nakakapagtaka pa ay mangyayari ito, habang wala ang kanilang ama. Hindi ba raw suspicious ito? Hindi naman daw mali si Tyrion, sagot ni Mart, pero ang mga knights na nilid ng nilang ama ay babalik sa norte para sa extermination. Siguradong hindi niya raw hahamunin ang Blue Knights kung nasa tamang pag-iisip ito. Napaisip si Tyrion sa naging sagot nito. Sabi pa ni Mart, ito raw ay utos mula sa royal family kaya naman, itigil na raw nila ang disrespectful na usapan. Sa isip naman ng bida, burdensome daw ito. Ang term daw na royal ay medyo mabigat pa para sa edad nito.
Pero sana ay patuloy daw itong maghinala si Tyrion, ang suspicion daw nito ang maglilid sa kanya higher bilang isang strategist. Kailangan daw nitong maging matalas na strategist na makakatulong sa kanya. Meron naman suggestion si Tyrion, sasama raw siya sa extermination. Ikinagulat naman nila ito kasama na sina Mart at Kyril. Hindi naman daw kailangang i-handle ito personally ni Mart. Na-shock ang bida dahil ang pinakamahina raw sa kanilang magkakapatid ay nagvo-volunteer para sa extermination. Totoo nga raw na nagbabago na ang mga bagay-bagay. Nakisali naman sina Elliot at ang isa pa nilang kapatid. Pati raw sila ay sasama na rito. Kung kakailanganin daw ni Tyrion ng escort, pipiliin niya si Randall at si Kyril. Gulat naman ang bida dahil pinili siya nito. Inis naman ang dalawa dahil sa naging desisyon nito. Sabi na lang ng bida na, so be it. Kailangan niya raw maghanda na para rito. Kaya naman, umalis na ito at iniwan ang mga kapatid niya. Paglabas niya, inisip nitong impressive si Tyrion dahil pinili nito ang pinakamainam na diskarte, dahil katakataka ang support troops na ipapadala. Sa sitwasyon na ito, hindi pwedeng ipadala nila si Mart, na first in line sa posisyon ng kanilang ama. Kaya naman, naisipan daw nitong ilabas ang pumili ng dalawang cards. Ang trustworthy na si Randall at siya na just in case o throwaway card nito. Siya raw kasi ay parang walang pake sa buhay nito. Iniisip nitong siya ay ang bagong Solta, ang outcast sa mansyon na iyon. At the fact na si Tyrion ay pinaplano na lumahok sa pananakop. Ang ibig sabihin daw nun ay nais nitong obserbahan siya ng malapitan. Alam niyang nais nitong makilala siya gamit mismo ang kanyang mga mata. Nais nitong malaman paano niya kinayang matalo si Mart at ano ang ginawa nito buong linggo sa Einherry. Siguradong nais nitong ma-verify ang lahat sa battlefield. Masaya naman ang bida sa takbo ng mga pangyayari. Kasi sa previous na buhay daw nito, hindi lumahok sa pananakop si Tyrion. Totoo nga raw na nag-iiba na ang takbo ng kanilang istorya ngayon. Kahit na raw ang disaster na nangyari sa kanilang pamilya mula nang namatay si Randall, kahit iyon daw sa future ay siguradong magbabago. Sa labas, sinimulan na nga ng bida ang paghahanda nito at nag-training. Gamit ang kanyang weapon na merong magic power, hindi nito sinayang ang pagkakataong mag-improve. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa kakaharapin nilang labanan. Gumamit ito ng puwersa upang makapaglabas ng malakas na pag-atake. Kitang-kita ngang dahil doon, nawasak nito ang mga puno roon. Sa isip niya, wala siyang planong manood lamang habang nag-iiba ang takbo ng istorya. Gamit ang kanyang mga kamay, babaguhin daw nito ang kanilang hinaharap. 5 araw na ang nakalipas. Ang mga knights ni Bolsar ay binati ang mga member ng MacGyver family. Lumapit at nagpakilala sa magkakapatid si Arden. Tinanggap raw nila ang Royal Order, kaya naman 500 na Balsarian troops ang dumping doon upang tulungan ang MacGyver family. Nagbigay galang naman ito at sinabing, isang karangalan nga raw na makilala ang mga lord ng pamilya MacGyver. Bumati naman pabalik ang pinakamatanda sa kanila, na si Mart. Kahit na raw meron itong difficulty sa pagdepensa sa border, hindi raw sila nag-atubili na sumuporta sa kanila. Nagpapasalamat daw si Mart, on behalf sa ama nila. In-express nito ang gratitude sa Bolsar family. Tinanggap naman ito ni Arden at sinabing ipapabatid niya raw ito sa kanilang pamilya. Sa isip naman niya, siya siguro ang ini-report na Mart MacGyver. Hindi naman daw ito nakaka-threaten. Ang mga delikado raw ay ang 4 na anak na dinala ng Yula. Tila totoo raw ang usap-usapan na dinala sila doon para ma-compensate ang pagkukulang ng panganay. Nagtaka naman ito kay Kyril na nakamaskara. Base kasi sa report, 4 lang raw ang inampon sa MacGyver family. Kaya naman, tinanong niya si Mart kung sino raw ang nasa likod. Sumagot naman itong, siya raw ang pang-anim sa kanilang magkakapatid na kaka-rating lang daw sa kanila. Inisip naman ni Arden na isa na naman palang adopted child ito. Humingi naman ng pag-intindi si Mart dahil kailangan daw nito magsuot ng maskara dahil sa ilang mga pangyayari. Natawa naman ito at sumagot na, is that so? Dapat raw pala 6 lords na ang itawag sa kanila at hindi 5. Deep inside, iniisip nitong kakaiba raw si Kyril at nagmaskara pa. Wala na raw bang pride ang Condi na si Cruel na tumanggap siya ng mga Greenhorn bilang adopted na anak nito. Sinabi naman niyang, tatapusin na raw ng Bolsar troops ang paghahanda para sa kanilang pag-alis. Siyempre, kilala ito ng ating bida. Sinabi nitong, it's been a while, Arden Chandler, tinawag niya itong spy mula sa Lorraine Empire. Si Arden kaya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kahit na raw sinusuportahan ng Bolsar family ang First Prince,
hindi sila magiging bulag para puntiryahin ang pamilya nila sa pagkakataong ito. Siguradong hindi sila basta-basta aaksyon, lalo na at nandyan ang night squad ng kanilang ama. Ang move daw nilang ito means na meron silang certain level ng assurance. Ibig sabihin, merong tao, outside ng Empire ang nagkokontrol sa mga aksyon na ito. Napatingin naman si Mart sa bida, at tinanong ito ano raw ang iniisip niya. Sagot naman nitong, wala raw masyado. Naiintindihan daw ni Mart kung bakit nito kailangang magmaskara muna. Hindi pa raw kasi nila pwedeng ipaalam sa iba ang tunay nitong pagkatao. Sabi ng bida, okay lang daw yun. Sa isip niya, blessing in disguise pa nga raw ito. Ngayon kasing hindi siya kilala, marami siyang pwedeng gawin. Sumigaw naman si Arden at inutusan ang kanilang hukbo na oras na raw para umalis sila. Habang nakatalikod naman ito, sinabi ni Mart kay Carol na mag-ingat raw siya sa taong iyon. Siguraduhin niyang bantayan ang bawat galaw nito. Tila excited naman ang bida dahil ito raw ang pinakahihintay niya. Sumakay na nga sila sa kanya-kanyang kabayo at naglakbay. Nagmamasid-masid naman ang bida sa paligid habang nagbabiyahe sila. Napansin nitong unti-unting sumisikip ang daang tinatahak nila sa kagubatan. Naalala niya naman bigla, na sa lugar na iyon daw sila dati na ambush. So ang una raw nitong dapat gawin ay ang maghanda. Meron namang nagsabi na spotted na raw ang mga goblins sa di kalayuan. Mahigit kumulang 100 na goblins daw ang nakaabang doon. Kaya naman bilang leader ng hukbo, sinigaw ni Arden na maghanda na ang lahat para sa pakikipaglaban. Naisip ni Carol na kailangan nitong bantayan ang bawat galaw nila at masiguradong wala siyang makakaligtaan. Hindi niya raw hahayaan na umayon sa plano nila this time ang mangyayari. Isa-isa na ngang umatake ang mga goblins sa kanila. At totoo ngang napakadami nila. Hinarap nila ang hukbo, habang ang mga troops naman ay inangat ang kanilang mga shield upang depensahan ang sarili. Makikitang unang umaksyon si Arden, tumalon ito, sabay atake sa mga goblins sa paligid. Wala siyang pinalampas ni isa, tunay na may angking galing at tapang ito. Sinabihan niya ang lahat na wag matakot sa petty ambush raw na iyon. Aniya, ay maintain nila ang formation at mag-switch na sa opensa. Inutusan niya na silang umatake, kaya naman nagkaharap na ang mga goblins at troops. Ang hindi naman takot ang mga goblins sa kanila, na sige lang kung umatake. Gamit naman ang kanilang mga spear, umatake pabalik ang mga troops sa kanila. Pati nga ang MacGyver family at ang bida ay nakisali na, habang nakasabay sa kabayo, inespada nito ang mga goblins sa paligid niya. Napansin naman ng bida na parang ang unti ng mga goblins na iyon. Sa isip niya, imposibleng ganun lang kaunti ang goblins noon na nakaharap nila, na nagresulta sa devastation na kinaharap nila noon. Hindi niya lubos matanggap na namatay ang kapatid niyang si Randall dahil lang sa unting goblins na iyon. Imposible raw. Sinabihan naman ang troops na ay maintain ang formation as is at ay close ang gap. Naisip ni Kyril na bakit parang nawala na ang initial shock ng ambush, at parang sila pa ang nagwagi rito. Sigurado raw maraming pang iba. Sakto, narinig niyang merong komosayon sa gilid. Meron pa raw paparating na mga goblins ang aatake. Tila hindi naman ito inasahan ng mga troops. Sabi ni Tyrion na nanggaling raw ito sa likod. Paano raw ito nangyari? Nagpakita ang malaki at mabagsik na goblin, na hindi may kukumpara sa mga kinaharap nila kanina. Doble o triple ang laki nito kumpara sa ordinaryong goblin. Hindi namang maiwasang kabahan ng mga troops dahil dambuhala ito. At doon na figure out ng bida, na ito marahil ang dahilan. Isa raw itong goblin chief. Hindi lang daw basta malakas ang isang goblin chief, pero kadalasan, meron itong kasamang army na binubuo ng 3,000 mga goblin. Isa itong significant na threat sa kanila. Ngayon, naiintindihan na ng bida kung paano namatay si Randall noon. At least, ang una raw nitong suspicion ay somehow, nasagot na. Sumigaw naman si Tyrion at sinabihan ang lahat na mag-fall back. Wag daw nila itong kumprontahin directly. Naisip naman ni Kyril, ano raw kaya ang ginagawa ni Arden? At dun makikitang dinirect nito ang troops at sinabing i-maintain ang formation at mag-retreat. Sa isip ng bida, especially iya lang ba raw ito mula sa Empire at walang kinalaman sa naging insidente noon rito. Nasabi naman nitong, that's ridiculous. Ang presensya niya raw doon ay hindi pwedeng maging coincidence lamang. Inoobserbahan siya ni Kyril mabuti at sinabing, let's see, gaano katagal nitong mapapagpatuloy ang ganong act. Patuloy namang umeespada ng mga goblin si Arden. Hinahawi nito ang mga goblin na nakaharang sa daanan nila. Bumaba na nga ito sa kanyang kabayo at sinabing clear the way.
Huwag daw silang basta maghabol ng goblin recklessly. Ang iba naman ay inutusan niyang sumunod sa kanya. Nagkaroon naman ng pink aura ang hawak nitong spear weapon. Parang nag-iipon ito ng lakas para doon para magamit sa mga kalaban. Para namang nalulusaw ang mga goblin dahil doon. Ginamit naman ito ni Arden upang kalabanin ang Goblin Chief. Sinusubukan niya itong patayin gamit ang kanyang weapon na loaded with aura. Bumwelo ito gamit ang kanyang paa para makalipad at umatake. Initutok nito ang spear sa chief at humawak ng maigi dito. Nagulat naman ang bida sa galaw na ito ni Arden. Matapang nitong hinarap at napakalaking kalaban at walang takot na inatake. As expected raw, merong natatagong trick si Arden. Napansin nitong kanina lang. Napakatuso nito at sinadya niya itong sunggaban gamit ang pag-atake nito. Fearless nitong hinarap mag-isa ang Goblin Chief Bumwelo sabay talon at atake rito. Napasigaw naman ang mga sundalong kasama niya, dahil raw tumatakbo na palayo ang mga goblins. Kaya naman pinotos nito sa mga sundalo ng Bolsar, na habulin at tugisin ang mga ito. Wala raw sila dapat ay tatayra. Habang busy sila, hindi naman nawawala ang tingin ni Kyril kay Arden. Ngayon, naintindihan niya na raw. Kaya pala walang nakakita o nakapansin. Dahil sa excuse na papatumbahin nito ang Goblin Chief, ang mga soldiers ng Bolsar ay pinalayo sa battlefield. At kapag mga goblin na lamang ang natira, lahat ay mage execute ng atake kung kailan lahat ay hindi ready. Ayos daw ang strategy ni Arden. Makikita naman itong nakasakay na sa kabayo at nagludyat ng, "Let's go." Ngayon, naiintindihan na raw ng bida ang mga schemes nito, matapos niya silang pagmukaing tanga gamit ang poor acting niya. Sumigaw naman si Tyren ng, "Kyril." Iwan na raw nila ang mga natitira kay Arden. Kailangan daw nilang bantayan ang mga lugar nila. Sumagot naman itong, hindi niya raw hahabulin ang mga monsters. At nagulat si Tyren sa sagot niya. Siya raw ay susunod kay Arden. Nakalayo na sina Arden at ang mga kasama nito. Nagmasid ito sa paligid at huminto, nang mapansing okay na raw ang lugar na yon. Sinabi nito sa kanyang mga kasama, na siya na lamang daw ay hahabol sa Goblin Cliff. Sila daw ay dapat maghati sa dalawang grupo at sila na ang bahala sa mga natirang goblin. Nagulat naman ang isa, na mukhang may posisyon din. Tinanong niya ito kung mag-isa lang ba raw niyang lalabanan ng Goblin Chief. Sagot nitong, kung meron daw Goblin Chief, ibig sabihin, merong mastermind sa likod o shaman, na umaasikaso ng lahat. Kailangang daw nilang maubos lahat ng natitira completely. Tumingin si Arden sa kanila, at tinanong, wala ba silang tiwala na kaya niya silang puksain lahat mag-isa? Humingi naman ito ng paumanhin at sinabing, hindi raw iyon ang ibig niyang sabihin. Isa pa, ang iba pa raw ay magiging abala sa kanya. Nang abayo na nga ito palayo sa kanila at napag-isa, iniwan niya na ang mga kasama niya. Pinahinto niya ang kalaban niya nang may mapansin at sinabing, mukhang magiging madali lamang raw ito. Ayun pala, nandun ang Goblin Chief na sugatan, at ang iba pang mga goblin. Hinamon niya silang lumapit sa kanya. Siya raw mag-isa ang baalang kumitil ng kanilang mga buhay. Bigla namang may lalaki na nagsabing, "Welcome." Kanina pa raw sila naghihintay doon para sa kanya. Ito na kaya ang mastermind na sinasabi niya kanina. Sumagot naman si Arden na, ang mga batang MacGyver raw ay magagaling palang makipaglaban. Pero bago ang lahat, pwede raw ba nitong paalisin muna iyon? At ang tinturuo pala niya ay ang Goblin Chief. Kaya naman, inutos nitong, umalis muna siya. Bigla namang may umentra at sinabing, so, ito pala ang tangent spot. Nagulat naman si Arden at tinanong sino raw ang jerk na ito. Ayun pala ay ang ating bida, na sinabing sobra-sobra na raw ang pakikipaglaban nito. Sana man lang daw, ay binigyan sila ng tamang impormasyon patungkol sa labanan na iyon. Sinabi niyang ang route daw pala ay problematic din sabay sabing, Wooden Cloud. Na-shock naman si Arden sa narinig niya at sinabing, paano niya raw nalaman iyon? Napatanong itong, parehas lang ba raw sila? Isa rin daw ba itong accomplice? Sumagot naman ang bida na, such a shame. So hindi mo pala talaga ako kilala. Narito raw siya upang ikiek at kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Kasi raw, wala siyang natanggap na report tungkol sa kanya. Wala siyang pake kung hindi ito naniniwala sa kanya, pero meron din daw siyang pakay sa pamilya MacGyver. Nakakasunod ba raw ito sa sinasabi niya? Sabay tawag na, Arden Chandler. Ikinagulat nitong kilala niya ang tunay at buong pangalan niya. Mula raw ba talaga ito sa Cloud? Sinabi niyang ang taong iyon daw ang kumokontrol sa Goblin Chief.
Ibig sabihin, maaring galing raw ito sa root. So marahil, nasa paligid lang daw ng lugar na iyon ang mga shaman. Humingi naman ng tawad si Kyril. Dapat daw ata itong naging maingat, dahil bilang mga cloud, dapat daw nilang protektahan ang mga sikreto nila. Sana raw ay naiintindihan niya, dahil special case ito. Wala namang maisagot si Arden sa bida. Dagdag ni Kyril, meron din daw siyang mga responsibilidad na dapat makumpleto. Sila raw na mga branches, ay dapat ginagawa lamang ang mga inutos sa kanila. At ang mga stems daw ang responsible para mag-report sa roots. Ngayon, sigurado na raw si Arden na kaparehas niya nga si Kyril, matapos marinig ang mga info na ito. Sinabi nitong, sa kabilang side, may mga goblins na nakatago at naghihintay para i-execute ang ambush. Kapag binigay niya raw ang signal, pupunta raw siya sa mga sundalo ng mga MacGyver, at aatakihin sila agad-agad. Ni-reveal nitong ang charm mula sa root, which is yung taong parang mummy, ay makakatulong raw sa kanila. Mula sa pagkontrol sa goblin, sa pagsesend ng signal, lahat daw ay posible dahil sa charm na nakasabit sa leeg nito. Tila natuwa naman ang bida nang marining iyon. Ibig sabihin raw pala, ang charm na iyon ang responsible sa lahat. Naginhawaan raw siya ng marining ito. Nagulat naman si Arden sa statement niya. Dagdag ng bida, kailangan lang daw pala nilang gawin ito once. Sabay putol sa kamay ng root, na nagpabagsak sa charm. Hindi naman ito inasahan ang ginawa niya, pati na ang root na hindi man lang, nakalaban. Napasigaw si Arden at sinabing, ano raw ang ginagawa nito? Ngayong meron daw silang oras pa, dapat daw ba nilang patayin sila isa-isa? Sabay porma naman ang bida, at nag-ready sa pag-atake. Nagalit naman si Arden at sinabing saan ba raw siya galing. Inilabas nito ang kanyang mana sword at sinabing, ayos daw ang makakalaban niya ngayon. At ang tinutukoy nito ay ang walang kamuwang-muwang na si Arden. Finally, sabi ng bida, after all this time, meron na siyang makakalaban na totoo, na pwede niyang pakitaan ng charm niya. Napakagaling ng teknik ni Kyril, nagpanggap itong kasapi nila upang makakuha ng impormasyon. At nang malam niya na, sinira na nito ang plano nila. Ano nga kaya ang mga cloud? Para ba itong mga Baroque works ng One Piece? May pasikret-sikret pa sila sa misyon. Ano kaya ang kahahantungan ng laban ni Kyril at Arden? Nagulat ito na kakaiba raw ang gamit niyang mana blade. Hindi pa raw niya ito nakikita noon. Sa isip ni Arden, ano kaya raw ang mga katangian nito? Unknown entity raw ito at isang misteryo para sa kanya. Saan daw kaya nanggaling ang weapon nito? Tyros Union, Istria Confederation. Sumugod na nga ang bida gamit ang mana blade nito. Naglaban na nga ang dalawa pero naharang ni Arden ang atake nito. Siyempre, hindi masaya si Arden, dahil naloko ito ng ating bida. Para namang unggoy si Kyril nang tumalon sa puno. Napaliksi nito kaya naman, sabi ni Arden, ang bilis daw ng kilos niya. Ang pupuntiryahin pala nito ay ang Goblin Chief, na nagulat sa presensya niya. Sa sobrang lakas nga nito, nakahati niya sa gitna ang malaking goblin sa isang hawi lamang ng weapon niya. Grabe, sobrang talam pala nito, na mula ulo hanggang paa, nawasak ang tila napakatikas na kalaban. Kahit si Arden ay nashock sa nakita niya. Isang tira lang daw ang ginawa nito upang mapatamba ang Goblin Chief. Anong klaseng monster raw ito at saan nagmula? Sunod naman siyang pinuntirya ng bida. Hindi naman ito nagpatinag, at nagtiwala sa kanyang kakayahan na labanan ito. Pero, na-foresee na ni Kyril ang gagawin nito, kaya nakailag siya. Napasigaw naman si Arden, dahil nagawa ng bida na malamangan siya. Walang pag-aatubili si Kyril na ihawi ang kanyang espada, na naging sanhi ng pagkaputol ng braso ni Arden, na may hawak ng weapon niya. Muli, isang was-iwas lang ay naputol niya ito. Nasa state of shock naman si Arden dahil sa nangyari. Napasigaw na ito sa sakit, habang seryoso naman ang ating bida at focused lang sa kanyang misyon. Naisip nitong, kahit na raw marami pa siyang dapat gawing pagtitraining, ang kakayahan daw nito sa Page Espada ay kayang i-manage ang level ng kapangyarihan nito. Pero kailangan niya raw ay improve ay ang proficiency sa explosive magic. Napaluhod na nga sa sakit si Arden at nilapitan siya ng bida upang tanungin. Bungad niya dito, sagutin mo ako. Meron ka bang alam tungkol sa root? Napamura naman siya at sinabing, sa tingin mo ba, ang gaya ko ay sasagot sa ganyang tanong? Sagot naman nitong, well, obviously, alam niya namang hindi. Muli naman ipinakita kung paano at saan niya ito tinamaan.
So naisip ni Kairil na ibahin na lang ang tanong. Ano raw ang in-instruct sa kanya na gagawin, matapos ang misyon niya doon. Pag-alit naman nitong sinabi, na sa tingin mo ba, sasagot ako sa mga katanungan mo. Poker face namang sumagot si Kairil na, hindi niya ine-expect na marinig sa kanya ang sagot. Isa lamang daw itong perfect na example. At enough na iyon. Nagtaka naman si Arden kung ano ang sinasabi nito. At yun, bigla na lang siyang tinuluyan ni Kairil. Intense. Matapos ang Goblin Chief, sinunod niya naman si Arden. Sinabi nitong, ang sorcerer daw sa gilid, sa tingin niya ay hindi sanay masaktan. Makikita naman sa mga mata nitong, takot na takot siya. Inutos ng sorcerer, sa mga natitirang goblin, na atakihin ang bida. Ngunit, matapos nilang makita kung paano nito hinati ang kanilang chief, nagtakbuhan lang ito palayo. Sinabi ni Kairil, na makinig raw itong mabuti. Binyantaan niya itong, isang beses lamang daw siyang magtatanong. Hindi naman kaagad ni-reveal kung ano ang naging sagot nito. Makikita na lang ang bida, na nakasakay sa kabayo, habang nasa likod nito ang buhay pa na sorcerer. Sumigaw naman si Tyren, ng Kairil, na tila concerned dito. Hawak ng bida ang sorcerer na tinali niya. Tinanong ng captain niya, ano raw ang nangyari sa Goblin Chief? At nasaan na si Lord Arden? Sagot naman nitong, inatake raw sila ng mga goblins. Nakakalungkot man raw, pero si Lord Arden, ay napatay ng Goblin Chief. Hindi naman ito makapaniwala sa narinig at nakikita niya. Tinanong niya, ano ang sinasabi nito? Inexplain ng bida, na hindi lang daw ito simpleng ambush. Isa raw palang pag-atake upang masakop ang MacGyver family. Hindi naman maipaliwanag ang naging reaksyon ni Tyren dito. Dagdag ng bida, ang taong iyon daw, ay ang sorcerer na nagkokontrol ng mga goblins. Matapos ma-verify nito ang identity niya, nalaman niya raw na galing pala siya sa Lorraine Empire. Speechless pa din sila, sa mga impormasyon, na nire-reveal nito. Ngayon daw na ang common structure ay magulo na, malamang nalilito na ang mga goblins. So ito na raw ang panahon para magdesisyon. If iiwan daw nila ang mga goblins, magiging malaki ang damage na magagawa nito sa mga karatig na yon. Nakikinig naman maigi sina Randall at Tyren. Tinawag naman ito ang lieutenant mula sa Bolsar family, at sumagot ito ng, yes sir. Tanong ni Kairil, ngayon patay na raw ang commander, kaya niya raw bang i-take up ang command? Tila hindi nito in-expect ang sasabihin niya. Gayunpaman, tinanggap niya ang utos nito. Hindi raw sila masisisi, kung sakali mang magdesisyon itong umatras. Parehas na mga goblins at mga bolsar ay naguguluhan matapos mawala ang kanya-kanyang mga commander. Sagot naman nitong, kung aatras daw sila, hindi raw ito palalampasin ng konde. Kaya naman nag-vow ito, na sila, mula sa Bolsar family, ay i-assist sila sa labanang iyon. Sagot ni Kairil, good. Malaking tulong daw ito sa kanila, sabay sakay sa kanyang kabayo. Dagdag niya, na kay Tyren na raw ang command. Kapag mas lalo pang tumagal ang pagpuksa nila sa goblins, mas marami pang mga sibilyan ang masasaktan. Sabi naman ni Tyren, na hindi raw dapat siya ang mag-command. Nagulat naman si Kairil dito. Ikaw ang commander, Kairil, sagot ni Tyren. Napangiti naman ito at wala nang sinayang na oras. Nailid niya ang buong hukbo upang maging matagumpay ang pagpuksa nila sa mga kalaban. Sumunod naman ang mga ito sa kanyang lead. Buti na lang at nag-step up ito sa ganong sitwasyon. Sa isip niya, meron silang misyon na paparating in 3 years. Kailangan daw nitong mas makaangat, kahit unti lamang. If hindi niya raw maabot ang posisyon kung saan mastert nito ang kanyang will at dominance, wala raw siyang ma-achieve na kahit ano. Kailangan niya raw na makabalik sa capital as soon as possible, at hindi magstay lamang sa backwater area. Ang future daw nila, ay unti-unti nang nagbabago. Wow! Isang chapter pa lang iyon, pero napakarami nang nangyari. Ipinamalas ng bida ang kakayahan nito, nang sa isang tira lang ay natalo niya ang Goblin Chief, next notakan niya ang commander na si Arden, at mukhang napaamin niya pa ang sorcerer, dahil buhay pa ito at kasama niya. Tila nakuha na rin nito ang tiwala ng kanyang mga kapatid, kaya ginawa itong commander sa misyon na iyon. Grabe, ang lakas pala talaga ng MC natin. Ano naman kaya ang next na kakaharapin nila? Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.